ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga rider at TNVS ang parati nating go-to kapag matindi ang traffic. O kailangan natin ng mga taga-deliver. Sila ang mga masisipag na kumakayod na kailangan nating bigyan ng pansin at makita ang kahalagahan sa pang-araw-araw nating mga buhay. Ikaw kabarangay, ano ang experience mo sa isang rider? Dear Papa Dudut, ako po si Jasmine, NBSB po ako. O no boyfriend since birth. Siguro dahil hindi ako lapitin ng lalaki. Baka masyado akong matigas kung kumilos kasi nahawa ako sa mga kapatid kong lalaki. Ako lang kasi ang babae sa amin. Hindi ko naman dinadamdam na walang nanliligaw sa akin kasi ibinaling ko na lang ang aking atensyon sa dream ko sa buhay, ang maging doktor. Pero syempre dahil hindi naman kaya ang gastos para pumasok sa pagiging doktor, ay kumuha na lamang ako ng medical technician. Focus po talaga ako sa pag-aaral, Papa Dudut. Kaya after ng graduation ay nag-review kaagad ako para sa board exam at nakapasa sa unang take. Dedicated po ako sa pagiging medtech ko, mahal ko ang profesyong ito. Kaya ayaw na ayaw kong malate sa aking duty. Kaya naman tuwing nagmamadali na talaga ako para makarating agad sa ospital na pinagtatrabahuhan ko sa QC, ay nagiging go to ko ang sumakay sa motorsiklo gamit ang app para mag-book ng rider. Isa sa hindi ko makakalimutang experience noong nag-book ako ay ang isang guwapong rider. Sobrang natulala talaga ako kasi parang artista ang pagmumukha niya, Papa Dudut. Ganda umaga po ma'am, kayo po ba si Ma'am Jasmine? Opo. Kayo po si Rico? Papuntang ospital po ako. Opo, ako nga po. Sige ma'am, suotin nyo na lang po yung hairnet bago nyo isuot yung helmet. Salamat po. Ayan. Okay na po, kuya. Ma'am, sakay ka na po. Oo, sandali. Ay, medyo mahirap pala tong sakyan, tong motor mo. Pasensya na po, medyo mataas tong motor ko. Pero nakaya nyo naman po eh. Ay, kailangan kayanin. Kuya Rico, pwede ba akong humawak na lang sa balikat nyo? Medyo hindi kasi ako marunong magbalanse. Baka mahulog ako. Sige po ma'am, sige. Ay, ayan. Sige, kuya, ano po? Dahan-dahan lang po ha. Ay naku, wag ko kayo mag-alala ma'am, sanay na po ako. Pero sige po, dadahan-dahanin ko na lang para hindi kayo magulat. Basta isa lang ang nakasisiguro ako. Hindi ako kaskasero sa daan ma'am. Mabuti naman kung ganun. Alam mo yung ibang rider kasi, grabe ang OA magpatakbo. Alam mo yun, parang gusto kang pagpahingahin na sa langit. Ay, siya kuya, tara na, nagmamadali ako eh. Eh ma'am, yun ang hindi ako. Ibang langit dapat. Yung parang dinuduyan ka lang sa biyahe, di ba o? Oo nga po. Alam mo ba ma'am, doon lang ako sa kanto nakatira. Ganun ba? Buti nga nabook kita eh, kasi nagmamadali talaga ako. Oo, tamang-tama. Ikaw pala yung nakabook sa akin. Magkalapit lang yung mga bahay natin eh. Pero hindi kita namumukaan. Taga rito ka talaga?
Ano kasi, 2 buwan pa lang ho ako rito, nangungupahan ako. Buena mano nga kitang pasahero ngayon, ma'am. Mukhang siswertihin ako buong araw dahil sa'yo. Talaga? Hindi naman ako pampaswerte. Grabe ka naman. Palangiti ka, ma'am eh. Ah, Nakaka-good mood ho sa umaga yun. talaga? Totoo yun, ma'am. Ang gaan nyo pong kausap. Tsaka, ang ganda nyo pa ho. Doktor ho ba kayo? Ay, hindi ako doktor. Ano lang tong uniform ko, medtech kasi ako. Pero may balak ako mag-aaral in the future kapag kaya na ng budget. Ang alam ko, mahal talaga yung pagiging doktor eh. Pero, kaya nyo yan, ma'am. Nagtatrabaho na ako kayo sa ospital eh. Sana nga. Sayang naman oh, ma'am. Mababawasan ako ng magandang pasahero. Ha? Bakit, kuya? Kapag naging doktor ka na, ma'am, sobrang yaman mo na niyan. Di ka nasasakay sa motor. Grabe naman. Oo, gusto kong yumaman. Pero gusto pa rin kita. Gusto ko pa rin sumakay sa motor mo. Charing! Sigurado ka ba dyan, Dok? Uy, hindi nga ako doktor. Practice lang ho, ma'am. Sana matupad niyo po yung pangarap niyong yan. Salamat. Sa mga sumunod na araw ay lagi akong umaasa na si Rico ang mabubuko. Pero hindi na ito ulit nangyari pa, Papa Dudut. How I wish na siya pa rin ang rider. Nasa isip ko na lang na habang nakasakay sa ibang rider na si Rico ito. Gusto kong maramdaman yung pagkakahawa ko sa kanyang bewang. Parang nakarecord lahat sa utak ko ang nangyari nung umagang siya ang naging rider ko. Kaya nung oras na makatulog na ako ayaw mag-shutdown ng utak ko. Hindi ako makatulog dahil si Rico pa rin ang nasa isipan ko. Pakiramdam ko ay siya ang Prince Charming ng buhay ko, Papa Dudut. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko at gumawa na ako ng paraan kung paano ko ulit makikita ang prinsipe ko. Jasmine, ano ba ginagawa natin dito? Sumama ka na lang. Ililibre na nga kita na masarap na milk tea mamaya eh. Ay wow, milk tea lang. O sige. Kahit ano, basta hanggang 300 lang ah. Ikaw talaga? Ang barat mo. Kapag mataas na ang sahod ng medtech, saka kita ililibre ng mas mataas sa 300. Sa ngayon, maging happy ka na lang sa kaya ko. Ibang klase ka talaga. Ay teka, kanina pa tayo ikot ng ikot dito, Mi. Ano ba hinahanap natin? Eh, kung saan may masarap na milk tea? Ay, ewan ko sa'yo, Jasmine. May nadaanan na tayo kanina, parang hindi mo naman pinapansin. Ano ba talaga sadya mo? Bakit mo ko niyaya dito? Para hindi ako magmukhang ewan. Ay naku, parang alam ko na. Lalaki na naman. Iba talaga kapag NBSB? Grabe, manahimik ka na lang dyan. Baka mahalata pa tayo ng mga tao dito eh. Ay naku, ayun na nga, confirm. Lalaki nga. Ikaw talaga, Jasmine? Tumigil ka na nga dyan, suportahan mo na lang ako. Ay, o sige. For the support. Para sa ekonomiya ng puso at pantasya ni Jasmine. Ito talagang baklang to, nangaasar na naman. O ito na nga support na nga Eh sino bang boylet ang hinahunting mo dito? Ibo, kinikilig, namumula Alam mo na, si Rico, yung nakwento ko sa yung rider. Ano? Ay, pambihira ka naman. Sabi niya kasi taga rito lang daw siya eh. Ang landi mo ha? Ikaw ang malanding NBSB. Na, magkaka-boyfriend na this time. Ay wow, hoping talaga siya. Oo naman, kaya hanapin na natin siya. Nandito lang yung bahay niya. Hoy, Jasmine. May parang kanina ka pang ngiti ng ngiti dyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ay, naku anak. Magkasama lang kayo ni Eman, ganyan ka na? Ay,
Magtapat ka nga sa akin. Kayo na ba? Ay, wow. Nay naman, huwag ka namang ganyan. Eh ano palang ginagawa ninyo? Nagsasurvey dito sa lugar natin. Eh di ba nga kapag nagsasama ang lalaki at babae sa labas, saka may pamilti-milti pa, nagde-date yun, hindi ba? Nay, sinasabi ko sa inyo, mali kayo ng iniisip. Ay naku, wag mo sabihin, tibo ka talaga. Si nanay talaga, nung tibo. Hindi ako ganun. Ang ibig kong sabihin, hindi ho kami talo ni Eman. Ibig sabihin, bakla siya? Hindi, Nay. Lalaki yun. Bale, friends lang talaga kami. Eh bakit kayo nagde-date? Si nanay talaga pa ulit-ulit. Hindi nga po kami nagde-date. Namasyal lang kami kanina. Nako, may tinatago ka sa akin, anak. Eh kitang-kita ko sa mga mata mo, in love ka. Eh magtapat ka nga. Sino ba yung lalaking ipapakilala mo sa akin kung hindi man si Eman, ha? Basta, Nay. Kapag kami na, saka ko siya ipapakilala sa inyo. Papa Dudut, hindi ko pa rin mahanap kung saan ang bahay ni Rico. Ang pinangahawakan ko lamang ay yung kalyeng sinabi niya na malapit lang din sa amin. Dahil marami namang residente sa area, ay mahirap pa rin siyang mahanap. Gusto ko talagang malaman kung saan ang bahay niya. Dahil pakiramdam ko ay mababaliw na ako kapag hindi ko pa siya nakitang muli. At hindi niyo naman siguro ako huhusgahan, Papa Dudut. Sa panahon ngayon ay ayos lang naman siguro kung babae naman ang gumagawa ng paraan para makamit ang pinapangarap niyang love life. Kasi kung hindi ako kikilos ay tiyakong si Rico ang masasabi kong the one that got away. Kahit na wala namang kaming naumpisahan kahit na ano. Mahal ko siya at gagawa ko ng paraan para maramdaman niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kapag nagbuka sa ride-hailing app ng motorsiklo ay makakatanggap ka ng text prompt gamit ang cellphone number ng rider. Ang problema mahilig kasi akong mag-delete ng mga text messages sa cellphone ko. Lalo na kapag nakakatanggap ako ng mga kung ano-ano mga promo messages. At nung araw na nakilala ko si Rico ay aksidente kong nasama ang text prompt mula sa number niya. Kaya araw-araw ako naghihintay na sana'y makasalubong kong muli si Rico na masakyan ko ulit ang kanyang motor. Sa madaling salita ay lagi kong pinagpapantasyahan ang muli siyang makasama. Pasensya na dahil first time kasing ma-in-love ng isang NBSB na katulad ko. Hanggang isang araw, Papa Dudut, matapos ang ilang linggong pag-aabang, nakasalubong ko si Rico at ang kanyang motor. Sobrang tuwa ko at parang lumundag ang puso ko sa tuwa. Kailangan kong lakasan ang aking loob. Kung wala akong gagawin, malamang NBSB pa rin ako. Kaya naman pinara ko na si Rico at yun ang pagkakataon kong baguhin ang kapalaran ng puso ko. Kilala mo ako? Ay, ako yung sumakay sa'yo, yung mga 3 linggo na yung nakakaraan. Si Jasmine, yung medtech. Oo, naalala ko na. Dapat lang, kasi magtatampo talaga ako kung hindi. Hindi kita pwedeng kalimutan, ma'am. Ay, pwede ba akong sumakay kahit hindi na ako nag-book sa app? Oo naman. Papasok ka na ba sa ospital? Oo medyo late na kasi ako. Halika na, sakay ka na. Ako na bahala sa'yo, ma'am. Sige. Ito yung hairnet tsaka helmet. Suotin niyo na po yan. Salamat. Ayan, okay na. Sakay na ako, ha? Sige, daan-daan lang ako, ma'am, ha? Okay na ako. Kapit ka, ma'am. Kakapit talaga ako. Alam mo naman, nahuhulog na nga ako eh.
Ano ho yun, ma'am? Nahuhulog ka, hindi ka komportable? Ay, nako, hindi. Komportable ako dito sa likuran mo. Tsaka, mukha namang matibay nga tong kinakapitan kong bewang eh. Mabuti naman komportable ka, ma'am. Sino ba namang hindi magiging komportable kung yung crush mo yung nagdadrive ng motor, di ba? Ano sabi nyo? Ay, gusto mo talaga marinig? Kapal na mukha ako, no? Baka kasi isipin mo, easy ako. Pero, sige na nga, aamin na ako. Ang totoo niyan, crush kita. Nung una pa lang kita nakita, crush na kita eh. Talaga ba? Nagulat naman ako sa sinabi mo. Nakakaya naman. Ano ka ba? Ako nga yung dapat mahiya eh. Pero, bahala na kung ano iisipin mo sa akin. Tatanggapin ko. Eh kasi naman, ang gwapo mo. Hindi ko akalain na gano'n na pala yung tingin mo sa akin. Sa gwapo mong yan, malamang maraming nagkakagusto sa'yo. At isa na ako doon. Uy, pasensya na ha kung straightforward ako sa mga sinasabi ko. Eh, kasi naman, ilang gabi na rin akong hindi makatulog ng dahil sa'yo eh. Paano hindi makatulog? Grabe naman yun. Simpleng tao lang naman ako, ma'am. Ikaw, mataas ka. Nagtatrabaho ka sa ospital, may pinag-aralan ka. Ikaw naman, wala sa uri ng trabaho ang basihan kung magugustuhan mo ang isang tao o hindi, no? Ang sipag mo nga eh. Hindi rin basta-basta yung trabaho mo. Sa init man ng araw o sa lamig dahil sa ulan, huwaran ng pagiging katulad mo. Huwaran ng isang rider, Rico. Salamat to, ma'am. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Parang ang tanda ko naman yan. Nire-respeto lang ako kita, ma'am. Naku, pwede mo namang wag akong respetuhin eh. Ay, joke lang ah. O sige na nga. Ma'am na lang muna pero kapag komportable ka nang tawagin akong Jasmine, go lang. Sige pa, ma'am. Walang paglagyan ng saya sa dibdib ko, Papa Dudut, lalo na't binigay ko ang social media account ko kay Rico. Kaya buong araw akong nag-aabang ng chat niya sa akin. Kaya bawat minuto'y tinitingnan ko ang phone ko. Pero nalungkot ako kasi hindi niya ako sinat. At naiyak ako sa higaan ko kasi ramdam kong hindi ako gusto ni Rico. Sinasakyan niya lamang ang kabaliwan ko, ang pag-amin ko sa nararamdaman ko. Natanong ko sa sarili ko kung mali ba ang ginawa ko, nagpakatotoo lang naman ako. Pero bigla akong napalundag sa saya nang makita ko ang kauna-una ang hi message ni Rico sa akin, Papa Dudut. Nag-reply din ako ng hello sa kanya. Napapikit pa ako sa pagpindot ng send button. Agad din niyang nabasa ang message ko at sobrang saya ko at buong magdamag kaming nagchat-chat. Nagtuloy-tuloy ang aming pagchat-chat ni Rico hanggang sa yayain niya akong mag-date. Siyempre pumayag agad ako at eto na ang hinihintay kong pagkakataon para mas lalo kong makilala si Rico. Naghanda talaga ako ng bongga, nagpabango at nagpaganda. Salamat, Jasmine. Pumayag kang makipag-date sa akin. Okay lang ba tong restaurant na to? Kahit saan mo pa ako dalhin, walang problema sa akin. Ang mahalaga kasama kita. Uy, kinikilig naman ako. Ganyan ka pala kiligin. Mas lalo kang gumagwapo. Alam mo, ako rin kinikilig. First time ko kasing magkaroon ng date eh. Talaga ba? Eh baka binobola mo lang ako. Baka marami ka nang nakadate. Uy, hindi ako nagsisinungaling no. Sabi ko nga sa'yo, NBSB ako, no boyfriend since birth. Kaya, promise, hindi ko talaga na-experience yung magkaroon ng ganitong date. Kasi naman, yung mga kuya ko, lagi nakabantay noon. Pero ngayon wala na akong bantay. May kanya-kanya na kasi silang pamilya. Maliban na lang kung magsumbong yung nanay ko. Naku, kung nagkataon pala, hindi kita madidate ngayon. Buti na lang talaga.
Malamang matatakot ka sa kanila. Kaya nga siguro talaga inilagan ako ng mga lalaki noon dahil sa mga kuya ko. Tsaka akala rin ng mga boys noon na tibu ako. Nakuha ko kasi yung mannerism ng mga kuya ko eh. Pero binabago ko naman na ngayon. Alam ko. Hindi kita nakikita na natibo. Sa ganda mong yan. Ano ka ba? Hindi ba tayo ng ganda sa pagiging tibo? Ikaw talaga. Preference kasi yan eh. Para sa akin, girl, boy, bakla, tomboy, lahat tayo may karapatang umibig. May karapatan kung sinong mamahalin. Tsaka ako, karapatan kung ikaw ang ginusto ko. Grabe naman yun, parang sobra-sobra naman. Ganyan talaga kapag umiibig, walang tipid-tipid, dapat labis-labis. Salamat sa paghanga mo sa akin, Jasmine. Masaya ako sa ganito. Salamat at pinasakay mo ako sa buhay mo. Hoy Jasmine, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ba? Kakagulat ka naman bakla. Ay, ka na naman. Nakatulala ka na naman dyan, oh. Ay nako, yung rider na naman ba ha? Huwag mo sabihin kayo na. Sandali nga, bakit mo ba ako binabantayan? Doon ka na nga, umalis ka, Chupi! Concern lang ako sa'yo. Hindi ko hinihingi ang concern mo, bakla. Ang atupagin mo yung mga samples mo doon, wag ako. Ayun na naman tayo eh. Minamasama mo na naman ako. Simula na magka-crush ka doon tsaka nagkita kayo ulit, nag-iba ka na. Man, wala kang pake kung ano man ang gagawin ko sa buhay ko, okay? At saka lilinawin ko lang ha. Kahit pa friend kita, wala kang karapatan na pangunahan ako. Kaya please lang, tigilan mo na muna ako ha. Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Ito naman, nagmamalasakit lang ako sa'yo. Pakialamera ka lang. Di ko nga alam bakit kinakausap pa kita eh. Ito naman, kasi naman, real talk ha. Sa dinami-dami ba naman ng lalaki, dun pa talaga? Ay nako, sinasabi ko lang yung nakikita ko. Yan! Ganyan ka eh, no? Judger ka ng mga tao eh, porket rider yung hanap buhay niya, minamaliit mo. Oy, wala ko sinabing ganun ah. Ang akin lang, hindi ka dapat ganyan ka-obsess sa kanya. Eto ang sasabihin ko sa'yo, Eman ha. Gagawin ko kung ano man ang gusto ko. At wala ka nang magagawa para baguhin ang isip ko. Papadudot, inis na inis talaga ako kay Eman. Hindi niya naiintindihan ang isang katulad ko na first time na ma-in love ng todo. Palibasa kasi, siya naman ay nag-aaral pa lamang ay marami ng boylet. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi maputol ang ugnayan namin ni Rico. Kahit na walang label, masaya pa rin ako sa atensyong ibinibigay ni Rico sa akin. Sa totoo lang po, Papadudot, si Rico talaga ang pangarap kong lalaki. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. Sa kanya ko gustong bumuo ng isang pamilya at kapwa kaming sasakay sa isang paglalakbay na puno ng pag-ibig at kasiyahan. Sa isang paglalakbay na walang eman na minamata ang aking mga desisyon sa buhay. Dahil kasama ko si Rico, ang lalaking tunay na minamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na hindi kami officially ni Rico, Papadudot, ay hindi ko rin pinapaalam kay nanay na siya ang lalaking gusto ko. Natakot din naman talaga akong malaman ng mga kapatid ko kasi baka kilatisin nila ng husto at baka matakot lamang si Rico at hindi na siya lumapit pa sa akin. Nararamdaman ko kasing protective ang mga kapatid ko at tinatago ko sa kanila ang lahat. Pero nag-iisip na rin ako ng tamang oras para sabihin ang katotohanan sa aking ina at mga kapatid. Ang alam ko talaga, Papadudot, ay mahal ko si Rico at hinahayaan kong maramdaman ko ang kanyang puso. Hindi ko na kailangang mag-book sa app.
nabuko na si Rico araw-araw at umaasang forever na ito. Katunayan ay naging rutina namin na sinusundot hatid niya ako araw-araw. Ako ang magandang babaeng sumasakay sa kanyang motor na nagpapasaya sa kanyang pang-araw-araw na biyahe. Saan na ba siya? Oh, sino na naman ang hinihintay mo? Nay, yung sundo ko ho? Teka nga, Jasmine. Magtapat ka nga sa akin. Ano namang ipagtatapat ko, Nay? Huwag ka nang magkaila. Alam mo na ang tinutukoy ko. Nay, Yung rider na yon. Ang lagkit-lagkit ng mga tinginan ninyong dalawa. Huwag ka na magsinungaling sa akin, Jasmine, ha? Kilalang kilala kita. Ako ang nanay mo. sige na nga, aaminin ko na po. Nagde-date po kaming dalawa. Jasmine naman. Bakit sa lalaking yun pa? Hindi kita pinag-aral para lang... Nay naman, mahal ko ho si Rico. Ano? Hindi nakakain yung mahal-mahal na yan. Tigilan mo na nga yan. Nay, matanda na ako. Alam ko na ho ang ginagawa ko. Ikaw talagang babae ka. Nabighani ka lang sa kagwapuhan nun. Pero hindi yun ang batayan ng lahat para seryosohin mo. Para pumasok ka sa isang relasyon. Kaya tigilan mo na yan. Nay, matinong tao ho si Rico. Matino ang trabaho niya. Ay, nandun na ako sa matino ang pagiging rider, oo. Pero, mabubuhay ka ba niya? Anak, sa hirap ng buhay ngayon, dapat kailangan mong gamitin ang utak mo. Hindi lang puso at yung kalandian na yan. Isipin mo naman yung kinabukasan mo. Nay, may trabaho naman po ako. Ibig mong sabihin ikaw ang bubuhay sa kanya. Nagsusumikap ho si Rico. Please, Nay, huwag niyo naman siyang husgahan. Huwag ka naman maging mapanghusgo. Suportahan niyo naman ako. Kami. Ay, ewan ko sa'yo. Nahihibang ka na. Sasabihan ko yung mga kuya mo tungkol dito. Nay naman. Magandang umaga po sa inyo. Ay, nako. Ayokong masira ang araw ko. Jasmine, magbuka na ng ibang rider. At ikaw lalaki ka. Ay, sige na. Makakaalis ka na. Nay. Ano? Gusto mo bang tawagan ko na yung mga kuya mo, ha? Rico, umalis ka na lang muna. Sige na. Sige. Ayusin mo yung buhay mo, Jasmine, ha? Rico, ngayong alam na ni Nanay na may gusto ako sa'yo at may ibang namamagitan sa atin, baka mas ilalaban pa natin to. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko sana maging official na tayo. Kasi gusto kong ipaglaban ka sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Gusto kitang makasama habang buhay. Teka lang. Hini-hinay lang tayo. Masaya naman tayo ng ganito eh. Huwag na muna nating isipin yan. Lalo na't nakita mo naman kanina yung reaksyon ng nanay mo. Baka magkagulo lang. Papa Dudut, kahit na wala pa rin kaming label ni Rico ay tinodo ko na ang pagmamahal ko para sa kanya. Pero para sa akin, kami na talaga. Exclusive na. Pero nalilito pa rin kasi kapag gusto kong pag-usapan yung sinasabi kong gusto kong ipakilala at ipaglaban siya sa family ko ay umaayaw siya. Kaya hindi ko na lamang pinilit, Papa Dudut. Nagpatuloy ang anumang relasyon na namamagitan sa aming dalawa at tuwing wala akong work
siya ang kasama ko. Nagde-date po kami, sumasakay ako sa motor niya para walang katapusang kasiyahan ang nararamdaman ko tuwing nakasakay ako sa likuran ng kanyang motorsiklo. Pero may isang pangyayaring kinagulat ko, Papa Dudut. Ay, Nay. Nagugutom na ako. May ulam na ba tayo? Oo nak, ito na. Jasmine! Lumabas ka! Ang ingay yun. Mukhang ikaw ang tinatawag anak. Sino ba yan? Hindi ko alam, Nay. Nakakaistorbo na siya. Lalabasin ko na nga. Nay, Hoy! Bakit ba sigaw ka ng sigaw sa harap ng bahay namin? ilabas mo yung haliparot na Jasmine na yan! Anong haliparot ba yung sinasabi mo? Hoy babae! Kapag hindi ka umalis dito, tatawag na ako ng tanod. Sige, magtawag kayo! Pero ilabas niyo muna yung higad na anak mong si Jasmine! Ano ba pinagsasasabi mo? Sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? Pwede ba umalis ka na kasi hindi kita kilala? Nay, halika na sa loob. Wala tayong mapapala sa mga ganitong nag-ieskandalo na hindi natin kilala. Ang lakas ng loob mo, ah! Hoy, wag mo akong tatalikuran, malandi ka! Hindi malandi ang anak ko. Ay, ipapapulis na talaga kita. Sige, magtawag kayo! Hindi niyo ba alam na kabit ng asawa ko yung anak mo? Anong kabit? Ano bang pinagsasasabi mo? Sino ka ba? Ako lang naman ang asawa ng lalaking nilalandi mo. Asawa ako ni Rico. Ano? Ay, gulat ka? Walang asawa si Rico. Wala. Eh ano pala ako? Nagsisinungaling ka. Hindi ako pumunta rito para sumugod lang sa wala, no? Nandito ako para pigilan yung pagiging makati mo. Layuan mo si Rico. May pamilya siyang tao. May anak kami. Sinisira mong pamilya namin. Wala akong sinisira. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may asawa na siya. Maang-maangan. Nabasa ko yung mga chat ninyong dalawa. Pinagawa mo pa ng ibang account ang asawa ko para doon kayo mag-chat na dalawa. Ibang klase ka ring babae, ah. Sobrang landi mo. Papasukin niyo ako. Buksan niyo tong gate na to. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Wala akong alam. Kung ganun, kung hindi mo alam anak. Ay naku! Hoy babae! Dapat yung asawa mo sugurin mo, hindi itong anak ko! Hindi ako naniniwala sa sinungaling mong anak. Matino ang anak ko, no? Kung gusto mo, magharapan na lang tayo sa barangay. Sige na! Umalis ka na! Pasok na, Jasmine! Pasok na! Lumabas kayo! Labas sabi! Nay! Niloko ako ni Rico! Niloko niya ako! Papa Dudut, sobrang nasaktan talaga ako sa ginawang panloloko sa akin ni Rico. Natuloy ang kagagahan ko sa kanya at napahiya ako sa barangay. Sobrang nahihiya ako sa mga pangyayari at buti na lamang at may pamilya akong sumusuporta sa akin at ang kaibigan kong si Eman. Dahil nga sa pangyayaring yon ay lumipat ng tirahan si Rico at ang asawa niya habang pinipilit kong kalimutan ang lahat. Sa ngayon ay tinatry ko na ulit ang mag-book ng rider kapag kailangan. At hindi na ako tulad ng dati. Kahit nagwapo pa ang rider, hindi na ako nagkaka-crush. Lilinawin ko na maraming riders ang matino at tapat na dapat tularan. Pero dahil nga sa mga nangyari sa akin, tama na ang pag-iwas ko sa pagkakamaling nagawa ko. At natutunan ko rin na ang pag-ibig ay hindi naman minamadali. Dapat ang pag-ibig ay mausisa, mapagmatsyag, at higit sa lahat ay ginagamitan ng utak. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jasmine. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.